sabi po dito, susi sa matagumpay na buhay. So, alam niyo po ba, ang plano ng Diyos ay maging matagumpay yung buhay natin? Amen. So, tingnan po natin kung ano po ba yung sinasabi ng Bible sa susi sa matagumpay na buhay. So, magsimula po tayo sa aklat po ng Juan. Aklat po ng Juan, chapter 12, mapapasa po natin dyan yung binanggit po ng ating Panginoon Jesus na isang talinhaga. Pagkatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong mag-isa, nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang tao nagpapahalaga sa kanyang buhay, ang siyang mawawala nito, ngunit ang tao hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay, sa daigdig na ito, ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, basahin po muna natin muli. Sabi niya, pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang tao nagpapahalaga sa kanyang buhay, ang siyang mawawala nito, ngunit ang tao hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay, sa daigdig na ito, ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So makita natin dyan yung buhay o yung sinasabing dapat mamatay. Napakahalaga na makita natin yung susi sa matagumpay na buhay. Sabi ko nga, yung susi sa matagumpay na buhay, yung binanggit dito ng salita ng Diyos, kinakailangan mong ikaw ay mamatay. Sabihin mo nga sa iyo sarili, mamatay. Mamatay. Tayo pong lahat siguro nakapunta na po sa mga namatayan, di ba? Ano po yung kalagayan po ng patay? Payapa. Nakatayo eh. Payapa po yung patay. Wala po siyang iniintindi na kung sino yung magdadala ng bulaklak. Maganda nga yung kanyang kalagayan, di ba? May mga bulaklak. Ano ba? May mga nagpupuntang tao. Ano pa? May nagdadala ng ambag. Lalo na kung may agupan. Ang daming pera, di ba? Nag-iintindi po ba yung patay? Hindi po nga, hindi. Siya nga po yung pinupuntahan ng mga tao eh. Pinupunta siya ng mga tao. Ano pa? Ginagayakan po siya. Ano pa? Nag-aambag yung mga tao. Pero kapag po yung tao buhay, hindi po gano'n ang sitwasyon. Pero kapag yung patay, yung tao yung patay, sabi nga po ng iba, ay, nakakahiya naman ay ka, hindi ako magpupunta kasi ano na to eh, huling sandali na ng kanyang buhay. Pupunta ako. Pero kapag hindi po patay yung tao, halimbawa, may mga okasyon lang po na iba, hindi po basta-basta kagad pumupunta yung tao. Pero kapag yung tao patay, makita mo yung mga tao nandoon. Kahit yung pong mga malalayong kamag-anak, pumupunta. At ang maganda po doon, may dala pang ambag. Amen! Amen. So makita, mamaya titingnan po natin yan. At sabi nga po sa halimbawa na ating binasa, yung pong ipinakita dito ng Bible, yung salitang sa ating kapanahunan po kasi, ang ginagamit po natin dito sa buhay na ito yung palay. Yung po bang palay, kapag po ba yung magsasaka, sinabi ng magsasaka, magsasaka na ako, kinakailangan yung binhi, ay ibabad mo na sa tubig. Ibabad, di ba? Binababad po natin sa tubig. Ilang hours po yan? Kung di po ako nagkakamali, halos 36 hours. Binababad. Tapos ano pa? Kinukulog, di ba? Tapos pagka po nakulog na po yan, saka pa lang po, tapos didiligin po ulit, tapos makikita mo, saka pa lang po siya mabubuhay. At alam niyo po ba, kapag po yung binhi na yon ay tumubo at nailagay sa lupa, magbubunga po siya ng napakaraming palay. Bago po maganap po yon, kinakailangan po yung binhi ay mamatay muna sa lupa. Mamatay po muna yung binhi. At mapapansin natin, doon sa pagkabulok po ng binhi po na yon, hindi po natin nakikita yung pagkilos ng Diyos.
Kasi hindi naman po talaga tayo yun eh. Ang alam lamang po natin, yung binhi ay ibabad, gulubin, hanggang sa iniintay po natin na tumubo. Pero yung nagpapatubo no, lagi natin sinasabi, ang Diyos po ang nagpapatubo. At kung minsan nga po sa mga sinasabi po ng mga tao, yun na ikaw, ano na yan? Yun na ikaw ang halaman namin na yan? Tumubo lang ikaw yan eh. Tinitya lang namin dyan sa ano eh, sa mga lupa. Tapos, di namin napansin, tumubo pa na eh. Nakita po ba namin yon? Hindi natin napapansin, may ginagawa pala yung Diyos. So sa buhay po natin, yung po yung napakaganda sa buhay natin, kapag tayo po ay namatay sa buhay po natin, may ginagawa po ang Diyos. Pero kapag hindi ka namamatay sa sarili mo bilang isang tao, walang lubusang magagawa yung Diyos sa buhay natin. Kasi may mga prinsipyo po ang Bible. Kaya sabi ko nga, sa buhay po natin, kinakailangan, kagaya po ng palay o ng trigo, ito po ay ilubog sa tubig, at sa buhay po natin, yan po yung salita po ng Diyos. O sabi nga, kulubin, painitin, yan po yung banal na Espiritu. At yung binhing tumubo, ito po yung buhay na galing po sa Diyos. Kailangan itong alagaan. At sabi ko nga, sa buhay natin, kapag po tayo yung tao na binigyan ako ng Diyos ng panibagong buhay, kailangan itong alagaan. Paano po natin ito alagaan? Sabi nga, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at sa pamamagitan po ng patnubay ng banal na Espiritu. Pasinin po natin yung mga itinanim po natin. Halimbawa, nagtanim ka po ng isang halaman, tumubo na po yung isang halaman. Kailangan po niya yung sikat po ng araw. Amen po ba doon? At kailangan din po niya ng tubig para ito po ay patuloy na lumaki, lumago. Pero kapag po yung itinanim mo, nakasilong, hindi siya nasisikatan ng ano po nangyayari? Nababanso. Pero kapag po yung isang itinanim mo, talaga nasisikatan po ng magandang sikat at nadidiligan mo ng tamang pagdidilig, makita mo yung halaman na tumubo na yon ay lumalago. So sa buhay po natin, sa ating paglago, kinakailangan po natin talaga yung salita po ng Diyos. Wala pa akong nakita ng isang mananampalataya ng Diyos na lumago, na hindi po nakikinig, hindi po nagbabasa ng salita po ng Diyos. Amen! Amen. Kasi yung iba, sabi po nila, ang tagal na ikaw mananampalataya niyan. Ang alam lang sa Bible, John 2:16. Mabuti, kabisado pa. Di ba? Tapos pagka tinanong mo, ano ba yung pinakamaiksing verse sa Bible? Di ba? May mga pagkakataon ko minsan, nakakalimutan po ng mga tao. Ang sabi po nila, tumangis si Jesus. Pinakamaiksi po yun. Natalata ako sa Bible, tumangis si Jesus. Kaya sa buhay daw po natin, kung bakit po yun po yung pinakamaiksi, dapat daw po bilang mga mananampalataya ng Diyos, kapag tumatangis ka, maiksing pagtangis lang. Amen! Kasi kung minsan, konting problema lang, yung tangis mo, napakahaba. Yung konting pagsubok lang, yung pag-iyak mo, napakatagal. Samantalang ang pinakamaiksing talata sa Bible, tumangis si Jesus. Ganun lang kasimple. Amen! So gusto ko lang po ito bigyan din kasi kung minsan bilang isang mananampalataya ng Diyos, yung buhay natin, ginugugol po natin sa pagtangis ng mahaba. Yung po bang mas mahabang kalungkutan, mahabang kanumpayan, mahabang anong tawag dito? Alalahanin, intindihin po sa buhay. Pero paalala ng Diyos, ang pinakamaiksing talata sa Bible, tumangis si Jesus. So kapag tatangis ka, saglit lang. Sabihin mo sa iyong katabi, kapag tumangis ka, saglit lang. Bagamat yung iba, sabi daw po kapag umiiyak, gumiginhawa daw po yung kanilang kalooban. Pero hindi po gano'n. Dapat hindi po tayo manatiling matagal sa ganung sitwasyon dahil alam po natin, nandyan po yung Diyos na kasama po natin sa ating pong mga buhay. At napakahalaga nga po ng salita ng Diyos. Ang sabi nga po dyan sa awit
Awit 119, sabi po dyan, 105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong dawaanan, liwanag na tumatanglaw. Kaya napakahalaga sa pamumuhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, nandyan po yung kanyang mga salita. Sapagat si King David, sinabi niya mismo, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So, yung salita ng Diyos, napakahalaga po nito. Tanglaw po natin ito sa buhay po natin upang patuloy nating patuloy po tayong lumakad, mamuhay, sang-ayon sa salita po ng Diyos. Napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Ito daw po yung liwanag na sa buhay po ng tao, sa buhay po ng isang halaman, napakahalaga po ng liwanag po ng araw. Kasi nagbibigay po siya ng sustansya, nagbibigay po siya ng panibagong lakas upang yung halaman po na yon ay magpatuloy po na mabuhay. Ganon din po sa buhay natin, upang patuloy tayong lumago, lumalim, tumibay sa buhay pagkakilala at pananampalataya sa Diyos, kinakailangan po natin yung salita po ng Diyos. Amen? Lalo na po sa panahon po natin ngayon, kung alam po natin yung salita ng Diyos, hindi ka dapat mabalisa. Kundi ka po ay laging handa sa buhay mo dahil alam mo yung nasulat sa Bible kung bakit nagaganap yung nagaganap sa ating pong kapanahunan ngayon. Ano pa? Pangalawa, yun nga pong patnubay ng banal na Espiritu. Alam niyo po ba, napakalaga yung patnubay ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Kasi kapag wala po yung patnubay ng banal na Espiritu, hindi mo malalaman yung kalooban po ng Diyos. Ang sabi dito sa isang talata na sinulat po ni San Lucas, chapter 2, verse 27, ang sabi dito, sa patnubay ng Espiritu, si Simon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa tinakda ng kautusan. Kinarga ni Simon ang sanggol pagkatapos ay nagpuri sa Diyos. Ibig sabihin, si Simon, kaya po niya nagawa yung lahat ng bagay na yon dahil nandun po yung patnubay ng banal na Espiritu. So, naunawaan po niya, nakilala po niya yung ating Panginoong Jesus dahil nandun po yung patnubay ng banal na Espiritu sa kanya pong buhay. Ganun din po sa buhay natin. Kapag wala po yung patnubay ng banal na Espiritu sa buhay natin, hindi natin magagawa o hindi natin malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya lagi natin hilingin na, Holy Spirit, gabayan mo po ako, patnubayan mo po ako, bigyan niyo po ako ng sapat na katalinuhan, kaunawaan, upang masunod ko magawa yung kalooban ng Diyos sa aking buhay. Mahalaga po yun. Kasi lalo na po sa mundo po natin ngayon, nandyan po talaga yung daya po ng kaaway. Maliban na patnubayan ka ng banal na Espiritu, hindi mo maunawaan kung ano yung tama at kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. At binanggit pa rin po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 6:6, sabi dito, sabi niya, namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig. Sabi nga, nagawa ni Apostol Pablo ang lahat ng bagay na siya po ay namuhay ng malinis, na may kaalaman, na nandun po yung pagtitiis, kabutihan, at pag-ibig dahil sa patnubay ng banal na Espiritu. Hindi mo magagawa po yun. Kasi lalo na po sa mundo natin ngayon, pwedeng konting tama, konting mali. Yun po yung mundo ngayon eh. Yung po ba, pwede na yan eh ka. Pwede na yan gawa ng ano yan. Paraan. Paraan lang yan, sabi po ng iba. Kaya lang sabi ko, hindi ka pwedeng mamuhay talaga ng tama kapag wala po yung patnubay ng banal na Espiritu. Sabi dito ni Apostol Pablo, namuhay kami ng malinis, may kaalaman,
pagtitiis, kabutihan, pag-ibig dahil sa patnubay ng banal na Espiritu. Dahil tayo po ay binuhay ng Panginoon, nagkaroon po tayo ng buhay, pwede po tayong mapangalagaan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at yung patnubay ng banal na Espiritu. Sa buhay po natin kasi ngayon, sabi ko nga, pwedeng konting tama, konting mali. Yun po yung sistema po ng mundo. Kaya sikapin po natin sa tulong at patnubay ng Diyos ay lumakad po tayo sa patnubay ng banal na Espiritu. At sabi ko nga, paano po tayo patuloy na magiging patay sa paningin po ng Diyos? O patuloy po tayo magiging patay upang mabuhay po tayo na may matagumpay na buhay. Sabi dito, mga dapat gawin upang mamatay. Una, nandun po talaga yung totoo mong isuko yung buhay mo sa Panginoon. Yung total surrender. Yung patay po kasi wala po siya reaksyon. Nakakita ko ba kayo ng patay na kapag sinabi sa kanya, kaganda mo, umingiti? Hindi naman, di ba? Kapag, yung iba naman, ang sabi po ng iba, kapangit naman kalong tayo. Imbalsa mo ka. Kanahin mo ka doon sa itsura. Alam po, yung po bang patay, nagsasabi na, hindi ako pangit, maganda ako. Ganun po ba? Yung po ba, pagka sinabing total surrender, yung buhay mo talaga patay na sa buhay mo bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Wala pa akong ng patay na nakita yung po bang kapag sinabi po ng mga nandoon, buti nga ka, napatay na. Hindi siya nag-react. Nakakita naman ba kayo ng nag-react? Wala pa naman, di ba? O kaya yung pong sinabihan po ng mga dumalaw, pati ka, ganun yun, ka. Wala kang yung patay. Wala kang lipstick. Ang point ko po dito, ganito mga kapatid. Yung patay, wala po siyang reaksyon. Amen? Amen. Ganun din daw po yung isang taong patay. Kahit sabihin sa'yo, hindi naman matangos yung ilong ko eh. May reaksyon po ba tayo nun? O aawain po ninyo yung tao. Anong pakialam mo? Ganun po ba? Tapos sinabi sa'yo, kasungit mo naman. Siyempre, yung tao po kasi dahil may damdamin ka, may pakinig ka, may pang-amoy ka, may paningin ka. So, minsan yung tao talaga may reaksyon. Kaya lang, kapag po yung tao patay na, wala lang. Okay, tuloy po tayo. Sabi nga, nandun po yung total surrender po niya sa Panginoon. Pangalawa, nandun po yung baptism of the Holy Spirit. Kapag po yung tao ay namatay at muling binuhay ng Panginoon, siya po ay patay na sa dati po niyang buhay, at nandun po yung patnubay ng banal na Espiritu. At yun daw po, kapag po yung tao patay na, nandun po siya na nakikinig na po o nagbabasa na po ng salita ng Diyos. At nandun po yung pagsunod po niya sa salita po ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na po ikaw yun eh. Kapag yung tao patay na po sa Diyos, binuhay ka po ng Diyos, nandun na po yung buhay mo, totoong nakasuko na sa Panginoon. Yung buhay mo, nandun po yung patnubay ng banal na Espiritu. Yung buhay mo ay nagbabasa nagbabasa ka o nakikinig ka ng salita ng Diyos. Yung tao na patay, siya po yung sumusunod sa salita po ng Diyos. Kapag po yung patay, kapag sinabi po ng mga maglilibing, time na ka, bitbitin na natin. Meron po ba siya reklamo? Wala. Kasi patay nga po siya. Nandun po yung kung ano yung sinasabi ng mga tao, siya po ay nandun lang. Wala po siya reaksyon. Ganun din po sa buhay natin. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, yun lamang po yung dapat nating ginagawa at sinusunod. Kasi tayo po ay binuhay po ng Panginoon at ngayon po ay dapat lamang po tayong sumunod at mamuhay sa ayon sa kalooban po ng Diyos. Amen! Amen. Kasi yung buhay po natin, habang hindi po tayo patay bilang isang mananampalataya ng Diyos,
hindi po natin kayang sundin at gawin kung ano yung salita po ng Diyos. Kaya kapag patay ka, hindi na po yung ikaw yung masusunod, kundi yung Diyos na ang masusunod sa iyong buhay. Kaya si Apostol Pablo, may paalala po siya sa atin dito sa aklat po ng Colosas. Basahin po natin yung Colosas. Colossus chapter 3, verse 1 to 11. Sabi dito, yamang binuhay kayong muli, na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo, at ang inyong buhay ay natatago sa Diyos, na kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya inahayag na mahayag din kayong kasama niya, makakahati sa kanyang kalwalhatian. Okay, 5. Ano po dapat po dyan? Diyan po kasi mawala. Sa ibang salin po ay kaya't patayin. Tama po ba dyan sa ibang salin? Sa ibang salin po kasi mawala. Sa ibang salin ay patayin. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karamihan, mahalay na simbolo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na siyang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasako sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, sama ng loob, panlalait, malaswang pananalita. Huwag na kayo magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyong siyang makilala. Kaya sa kalagayang ito, wala ng pagkakaiba ang Grego at ang mga Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya ay nasa inyong lahat. So makita natin sa mga unang talata na binanggit dito ni Apostol Pablo bilang isang mananampalataya ng Diyos, yamang sabi niya dito, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. So nung tayo ay namatay sa dating buhay, tayo po ay binuhay ng ating Panginoong Jesus dahil sa ating pakikipag-isa po sa Kanya. Kaya sabi niya dito sa verse Colossus 3:1, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So kapag po yung tao ay namatay na sa dating buhay niya, ang isaisip daw po niya, isa puso niya, yung mga bagay na panlangit na. May sinabi nga po sa Bible, doon sa Matthew chapter 6, gawin ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. So tayo bilang mga taga-langit, ang pamumuhay po natin ay pamumuhay na panlangit. Hindi po pamumuhay na panglupa. Kasi yung pamumuhay po ng panlupa, patungo po ito sa kapahamakan. So yung pamumuhay na panlangit, ito po ay pamumuhay na papunta po ng langit. Amen! Kaya, yun nga pong sinabi ko na sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Yun po yung panlangit, yung ginagawa mo kung ano yung kalooban ng Diyos na panlangit. Kung ano yung tama, mabuti, at kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos.
At magaganap lang sa buhay ng tao yan kapag po yung tao talaga namatay na. Hindi na yung kalooban mo yung masusunod, kundi yung kalooban na ng Diyos ang masusunod sa iyong buhay. Kaya nga po kanina, sinangkol ko yung patay. Yung patay, kahit tusukin mo yan, hindi na magsasabing masakit. Kahit sabihan mo siya ng pangit, hindi siya magawaya. Kahit sabihin mo siya ng maganda, hindi siya tatawa. Kasi patay na po siya. So, kaya sabi dito ni Apostol Pablo, sa verse 3, sapagkat namatay na kayo, at ang inyong buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya ay nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kalwalhatian. So sabi niya dito, sapagkat namatay na kayo, at ang inyong buhay ay natatago na sa Diyos. Yung buhay po natin ngayon, hindi na po sa atin yan, sa Diyos na po yan. Kaya dahil ang buhay mo sa Diyos na, hindi na po yung kalooban mo ang dapat na masunod, kundi yung Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, yes, Lord. Amen. Kaya po tayo dumadako sa church tuwing Sunday kasi alam natin ito yung kalooban ng Diyos. Amen. Kung bakit ka umaawit sa Diyos, kasi alam mo, ito yung kalooban ng Diyos. Kung bakit ka nagbibigay, dahil alam mo, ito yung kalooban ng Diyos. Kung bakit mo mahal yung mga kapatid mo, dahil alam mo, ito yung kalooban ng Diyos. Hindi yung sa sarili natin. Kasi kung sa sarili lang natin yung susundin natin, hindi tayo magkakasundo. Pero kapag nandyan po yung kalooban ng Diyos, magkakasundo po tayo lahat. Amen. Dahil sabi ng Diyos, magmahalan kayo. Magtulungan kayo. Amen. Pero kapag yung sa sarili mo, ay, hindi mo matutupad yun. Okay, tuloy po tayo. Sapagkat sabi dito, sapagkat namatay na kayo, at ang inyong buhay ay natatago na sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya ay nahayag na, mahayag din kayo kasama niya, at makakahati sa kanyang kalwalhatian. Kaya ano po yung dapat po natin gawin? Sabi nga dito ng Bible sa Colossians 3:5, patayin. Sabi nga dito. Sa ibang salin po ay mawala. Sabi dito, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, kaumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang pagnanasa, at ang kasakiman na siyang buhay ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasako sa Kanya. So tayo po, dahil tayo pinagpasakop na sa Diyos, so tayo po ay patay na sa mga bagay nito. Amen! So kung tayo pa po ay buhay sa ganito, so isuko natin sa Diyos. Kasi upang yung Diyos ay patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Kasi yun po yung buhay ng mundo. Kinakailangan mamatay po tayo doon sa sistema ang pamumuhay po ng mundo. Ang sabi dito sa 7, kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasa nito. Ayun, nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Kasi ito po yung dati nating buhay talaga. Na dito po tayo, sabi nga, nahulog sa pagkakasala, noong tayo ay hindi pa mananampalataya po ng Diyos. Subalit dahil po tayo ngayon ay mananampalataya ng Diyos, kinakailangan mamatay na po yung mga bagay nito sa ating mga pamumuhay. Amen? Ito yung magsasaayos ng buhay natin bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Kasi kung di ka mapapaalalahanan ng salita ng Diyos, magpapatuloy ka doon sa paggawa po ng kasalanan. Pero kapag napapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos, na itutuwid yung buhay natin bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sabi ko nga, magpasalamat po tayo kasi napapaalalahanan po tayo. Kaya sabi nga dito, una, mamatay na po tayo o mawala na daw po sa atin yung ganong sistema po ng pamumuhay. Pangalawa, dito po sa verse 8, sabi niya, mawala na. Una, patayin na po natin yung mga bagay niyo. Pangalawa, mawala na o itakwil na po natin.
Ano po ba? Sabi dito sa verse 8, itakwil o mawala. Sabi dito. Bilang isang mananampalataya ng Diyos, napatay upang mabuhay po tayo ng masaya. Sabi dito, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, ano pa? Sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag na kayo magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa dito. Sabi dito, itakwil na daw po natin, mawala na daw po sa buhay natin to. Amen! Maging ano na po tayo. Sabi ko nga, ito yung buhay po kasi natin bilang isang mananampalataya ng Diyos. Kapag hindi po tayo nakalagpas sa ganitong mga katangian na gawa ng kaaway sa buhay ng tao, hindi po tayo mabubuhay ng matagumpay. Hindi po tayo magiging masaya. Kaya nga, halimbawa nga po yung patay eh. Yung patay po, hindi po siya nagagalit. Hindi po siya napupukot. Wala po siyang sama ng loob. Di ba? Hindi po siya nagsasalita ng mga pangit. Hindi po siya nagsisinungaling kasi patay nga po siya. Amen! Amen! Walang kibo po yung patay. Kaya sabihin mo ulit sa iyong katabi, mamatay na tayo kapatid. Ayaw. Alam niyo po, magiging masaya yung buhay ninyo. Kasi kapag may sama ka na doon, hindi ka magiging masaya. May puot ka, hindi ka magiging masaya. Tama po ba? Kung may hinanakit ka, hindi ka magiging masaya. Kaya pagkapatay ka na, okay. Lord, salamat. Kasi sabi ng Bible, magalang kayong lagi. Muli ko sinasabi, magalang kayong lagi. Di ba? Kasiyahan po ninyo. Pero kapag pinakikinggan mo yung gawa ng kaaway, malulungkot ka. Tatanda ka agad. Amen. Kaya sabi niya, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, sama ng loob, iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag na kayo magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad, sabi dito, hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati na ang mga gawa nito. Hinubad mo na ito eh. Huwag mo na isot ulit. Inalis na po ito sa atin ng Diyos. Binihisan na po tayo ng bagong pagkatao. Kaya nga po may talata sa Bible, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, siya ay isang binago ng nilalang. Yung mga dating bagay ay nagsilipas na at ngayon ito ay naging mga bago. Ikaw po ay isang bago ng nilalang. Amen! So ngayon, bilang isang bago nilalang, kinakailangan po talaga mawala na po ito. Every day sa buhay natin, kinakailangan may pagbabago po na magaganap. Kung pagkasalo yung binhi na tumubo sa iyo, kinakailangan, sabi ko nga po kanina, dinidiligan mo po ito ng salita po ng Diyos. At nandun po yung patnubay ng banal na Espiritu upang patuloy natin masunod, magawa yung kalooban po ng Diyos. Pero kung mabubuhay ka pa sa ganitong sistema ng buhay, hindi ka magiging masaya. Makita mo lang yung kapitbahay mo, makita mo lang yung kapwa mo, hindi ka magiging masaya. Kasi nandito sama ng loob, hinanakit, galit, ano pa? Tampo. Lalo na po sa nagdaang eleksyon. Amen. Baka hindi, ay, makakasalubong ko siya ba? Lilis mo na ako. So dapat ano po tayo? Dapat mamatay na po tayo doon sa dati nating buhay. Amen. Kasi alam niyo po, bilang mga mananampalataya po ng Diyos, tayo po yung kinatawan ng Diyos. Tayo po yung mga ambassador ng God upang ipakita yung kabutihan ng Diyos sa buhay po ng mga tao wala pang pagkakilala kay Diyos. Sumunod ka na kung ano yung pinapangalasan ng Diyos. At dito sa verse 10, ito yung maganda. Dahil tayo po'y buhay. 10.
Sabi dito, isuot ninyo ang bagong pagkatao. Yan. Bago na tayo, di ba? Totoo po yung ating daw isuot. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyong siyang makilala. So sabi nga dito, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago. So, hindi naman po kasi 24 hours na bago po tayo. Kundi, everyday, nandun po yung nababago. Kaya may awit nga po tayong binabago mo ako eh. Amen po ba doon? Amen. Ang malungkot no, 10 taon na po tayo mananampalataya ng Diyos. Hanggang ngayon, wala pa rin pagbabago. So, hindi po tama tayo, di ba? Ang totoong binago ng Diyos, may nakikitang pagbabago. Kung dati magsinungaling ka 10 beses, ngayon isa na lang. Hanggang sa dumating yung panahon, ayaw mo na magsinungaling. Kung dati nagdadaya ka lagi, ngayon hindi na. Kung dati yung bibig natin, hindi natin mapigilan, ngayon napipigilan na. Hindi po bang ganun? May nababago sa buhay natin. Amen. Hindi yung kaya ayaw pala ma-born again yung kapitbahay mo kasi walang makitang pagbabago. Tuwala na, may bayo. Paano ako susunod sa kanya? Paano ako sasama sa kanya? Wala akong nakitang pagbabago. Amen po ba doon? Amen. At alam niyo po, nakakatuwa sa biyaya ng Diyos, kahapon may mga bago po mga dumalo kahapon, di ba? So, ibig sabihin, may nakikita kong pagbabago sa buhay natin kung bakit may mga tao pa na naniniwala sa Diyos. Kasi may nakikita silang pagbabago sa buhay natin. Kasi hindi sila sasama sa iyo, hindi sila dadalo sa gawain ng Diyos. Kung sa iyo mismo, wala silang nakikitang pagbabago. Amen. Kaya sabi dito ng Biblia, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos. So sabi nga, habang nababago ka, nagiging kamukha daw po tayo ng ating Panginoong. Ito ba yung maganda? Nagiging mabait ka. Nagiging mabait na ako. Dati hindi mabait, nagiging mapagbigay na. Dati mas lungit. Di ba? Ano? Yung po ba may nakikitang pagbabago? Kasi yung Diyos, ang Diyos po ay pag-ibig, ang Diyos ay mapagbigay, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos mapagbiyaya. Yung po ba ganun? Nakikita po ito sa buhay natin. Amen! Amen. Kung dati yung kapitbahay ko, ayaw mong bigyan ng ulam, ay binibigyan mo ng ulam, ha? Pagbabago yung kapitbahay ko, ha? Di ba may yung ganun? Yung po ba, matagal na po yung panahon, hindi mo pa kinakausap. Walang nakita pagbabago. So maganda po, makita natin, sabi nga isuot natin yung bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyong siyang makilala. Kaya ang kalagayan ito'y wala ng pagkakaiba ang Grego at ang mga Hudyo, ang tuli at ang mga dituli, ang dayuhan at ang mga hindi sibilisado, ang mga alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat, siya ay nasa inyong lahat. So sabi nga, makikita po natin doon, wala na po yung pagkakaiba po talaga. So makikita po nila yung Panginoon ay nasa ating pong lahat. Kasi nakita po yung pagbabago sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya, wala na pong pagkakaiba yung buhay po ng bawat isa. Sabi ko nga, sa Diyos, wala po kasing pagtatangi. Kung alipin ka, malaya ka, ang mahalaga po doon, nasa iyo po yung ating Panginoong Jesus. Kasi sa mundo, may may division. Pag mayaman, mayaman. Pagka mahirap, mahirap. Pagka alipin. Pagka malaya, malaya. Diba? Yun po yung mundo eh. Pero sa Diyos, kapag doon sa alipin, nandun po yung Panginoon, at doon sa malaya, nandun po yung Panginoon, isa lamang po kayo.
pantay lamang po kayo sa paningin po ng Amen. Diyos. Amen! Amen. Dahil tayo po lahat ay nasa Panginoon. Kaya napakaganda na makita natin yung mga salita po ng Diyos. Upang mula doon, mamuhay po tayo lumakad sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung mga sinasabi ng Bible na mamatay po tayo sa dati nating pagkatao. Pangalawang kamatayan na binabanggit ng Bible, yung physical po talaga. Yung kamatayan physical, ito po yung susi upang makamtan po natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya yung mga totoong mananampalataya ng Diyos, hindi natatakot mamatay. Amen! Amen. Baka, bagamat ayaw pa po natin mamatay. Kasi yun po talaga yung ano eh. Kaya sa buhay natin, yung mga totoong mananampalataya ng Diyos, hindi natatakot mamatay. Kasi alam mo, may pangako sa iyo yung Diyos. Sabi po dito sa last verse, dito na po tayo magbabakas, sa John 11:24 to 25. Yan, dito na po yung pinakahuli. So, okay, sabi po dyan, sumagot si Marta, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang huling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. So ito po yung pangalawa na pinabanggit ng Biblia na kamatayan. Una yung kamatayan po sa mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Pangalawa, kamatayan po ng ating physical na katawan. Na ang pangako ng Diyos, mamatay ka man physically ngayon o sa mga susunod na panahon, may pangako sa iyo ang Diyos na buhay na walang hanggan. Kasi natuto kang sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen?